madaling papuntahin dito ang kunyari pamilya mo, yung asawa mo, mga anak mo kapag ano ka, nagtatrabaho ka dito. Yun, kinuha niya na yung pamilya niya through spousal. Ngayon daw, yun, hindi siya mare-renew. Yung misis niya rin daw, hindi rin daw nag-try kasi magtrabaho kasi meron daw silang anak na maliit pa. Yun. Susundo na naman tayo. Medyo masaya tayo ngayon kasi malilibre tayo sa kainan. Si husband ng aking kapatid, si John, mag-celebrate ng kanyang birthday. Sa raw kami sa Sushi Hut. Yung rito, parang mga sushi house dito sa Brandon. Masarap naman doon. Buffet, siya, eat all you can. Yung order ka ng kung ano mo ituturo mo, tapos isa-serve. Kaya lang, minsan sa sobrang daming mga customers, ang tagal dumating ng order nyo. Kaya ang style doon, pag order mo, isang ordera na lang, damihan mo na para hindi ka na yung uulit na order uli. Kasi kumain na kami doon dati, ganun yung nangyari sa amin, parang tagal ng serving. Tapos nga pala nung kailan ba? Agahapon, nanood din kami ng ng laban ng Brandon Wheat Kings. Hockey team dito sa Brandon. Kalaban nila yung taga Alberta, hindi ko alam yung pangalan, nalimutan ko. Pero maganda, panalo sila. Ganda ng laban. Yung company ni Rochelle nagbibigay ng mga tickets. Pero mura lang naman yung ticket kung gustong manood. Kung gusto niyo manood. Yung mga taga dito sa Brandon, parang nasa 25, 27 yata yung isang ticket. Maganda yung laban. Kaya ang gusto ko sa hockey, nagugustuhan ko na nga siya. Kasi isipin mo yon, nanonood ka na ng hockey, nanonood ka pa ng suntukan. Kung hindi pa kayo nakakanood ng hockey, try nyo. Talagang parang ordinaryo lang yung nagsusuntukan, hinahayaan lang ng referee, pak, suntukan, paghihiwalayin lang. Pagka medyo matagal na yung bugbugan. Pero ganda manood. Unang napanood ko yun, yung mga hockey na yan, kaya may idea rin ako kung paano. Yung dati, yung mga Mighty Ducks, mga ganyan. Kagabi nga, pinanood ko uli. Wala lang, para lang, tingnan ko kung ganun pa rin siya kaganda. Maganda pa rin. 1992 na na palabas. Maganda pa yung weather ngayon. Hindi pa siya yung nag-i-snow. Akala ko nga itong week na mag-i-start yung yung mag-i-snow na, sabi ni Rochelle, yung asawa ko. Wala pa rin naman. Maganda pa rin kasi at least kahit papaano hindi pa covered ng snow yung Brandon. Hindi pa kami yung makapal na jacket. Kasi hassle din talaga pagka winter na. Kailangan lagi yung nakadoble ka ng damit, lagi nakadobling yung jacket. O kaya yung makapal. Lalabas na naman nga yung mga pang winter na jacket, yung makakapal. Yung Canada Goose, yung moose knuckle. Hindi ko masuot yung binili ko na na pang winter na Lakers. Tad kasi ng mga logo ng Lakers. Nakakayang isuot sa labas. Sabihin mo lang yan to. Dapat Toronto Raptors ka. Kasi Canada. Hindi, Lakers tayo, Lakers. O nga pala, kaya rin nag-video na rin ako ngayon. Kasi meron na naman tayong malungkot na istorya na naman. Isa na namang pamilya dito ang uuwi. Humihingi kasi ng tulong sa akin sa FB page ko, kaya sa sa WhatsApp. Kung kayo merong gustong katanungan, mga suggestion, o mga humihingi kayo ng advice, tulong, wag lang financial yari tayo sa financial. Message nyo ako sa aking FB page at sa aking WhatsApp. Sumasagot ako doon. Nagbibigay din ako ng mga yung mga CV na format, CV resume. Yun yung ginamit ko na papunta rito. Kaya alam ko na mapapansin yun ng mga employer sa Canada or agency sa Pilipinas, kasi yun yung ginamit ko parang pinasa ko, ilan lang yung pinasahan ko, siguro 3 na natawagan ako nung 2, di ba? Natawagan ako ng staff house saka ng FMW. Kaya effective yun yung CV na yun. Message lang ako, bibigyan ko kayo. Libre yun, walang Kung gusto nyo, gawan ko na rin kayo ng ng CV, professional CV.
Yung iba kasi nagpapabayad eh. Ako, hindi, sige lang, gawa ko kayo. Try ko lang pagka meron tayong free time. Yun nga, si kababayan nag-message sa akin. Sabi niya, ang kanyang kontrata raw, hanggang, na lang, itong December. Saktong-sakto na merong yung Canada, di ba? Parang meron silang tinalang deadline na maraming mapapauwi this year, di ba? Saktong-sakto yung kontrata niya, kaya nung raw siya, basta siguro last month pa, naghahanap na raw siya ng maa-applyan na trabaho. Taga to si kuya, taga Alberta. Hirap din makahanap ng trabaho dun. Hindi ko alam kung bakit siya kasi sa sikat na company rin siya nagtatrabaho. Kaya lang ang problema, hindi na raw siya i-renew. Hindi niya na sinabi kung ano yung dahilan kung bakit hindi siya marirenew. Ang problema, matagal na siya rito. Halos kasabayan ko pala. 2022 dumating. Ang problema, hindi nga raw siya na PR kasi nagkaroon daw ng problema yung kanyang mga papeles sa education niya. Parang ilang beses daw bumalik sa IRCC yung papel niya. Hanggang sa dumaan na lang yung mga oras na hindi niya na raw naasikaso. Tapos ang problema pa nun, dumating pa yung time na ganito, naging mahigpit na. Ngayong nagkakaundaw-gaga siya na pasa ng kung ano-ano, huli na. Ngayon, matatapos na yung kanyang kontrata, hindi na raw siya i-renew. Ibig sabihin, hindi raw siya mabibigyan ng LMIA. Ang bigat nun, no? Ang problema kasi nun, 2022, 2023 daw, kinuha niya na yung kanyang pamilya. Family of 4, parang kami rin. Kaya lang yun nga, true spousal, di ba sinasabi ko sa inyo dati, madaling papuntahin dito ang kunyari pamilya mo, yung asawa mo, mga anak mo, kapag nagtatrabaho ka dito. Yun, kinuha niya na yung pamilya niya, true spousal. Ngayon daw, yun, hindi siya mare-renew. Yung misis niya rin daw, hindi rin daw nag-try kasi magtrabaho. Kasi meron daw silang anak na maliit pa. Yung alagain pa. Kasi diba dito sa Canada, hindi ka pwedeng basta-basta lang mag-iiwan ng alagain na anak. Dapat meron kang tagabantay, babysitter na 13 years old pataas. Yung dalawa niyang anak, maliliit pa. Lang daw, 8 saka 5. Kaya, masamang balita. Yun! Dito na kami sa Sushi Hut. Tapusin ko lang tong video na to. Ayan yung Sushi Hut. Yan, Sushi Hut. Authentic. Pero mga nagbebenta, mga Chinese. Mga dito, mga business, puro mga Chinese karamihan. Teka, nasa na ba tayo sa kwento ko? Ayun, yung hindi pa nga nagtrabaho yung kanya misis dahil nga meron pang mga alagay na bata. Sabi niya nung una raw kaya naman daw kasi hindi naman daw sila bumili ng sasakyan, so lang sila. Nagka-carpool lang daw siya, kaya malaki yung tipid niya. Saka yung natitirahan nila na bahay, mura lang naman daw. Kaya kahit daw hindi pa magtrabaho yung kanyang misis, okay lang. Ito na. Dumating na yung time na this year daw, hindi na raw talaga nag-push through yung kanyang permanent residency na application. Sabi niya, magre-renew raw siya ng ngayon, ng work permit sana. Pero dapat meron kang pinanghahawakan na na yung employer mo nga na i-renew ka ng LMIA. Wala, hindi na raw siya ni-renew. Ngayon naghahanap daw siya ng ma-a-applyan daw. Wala rin daw sila makita, kaya nung nagtatanong siya sa akin, baka raw merong merong ma-a-applyan. Sabi ko, meron, kaya lang hindi ko masisigurado na magbibigay sila ng LMIA kasi hindi naman ako wala ako sa loob Hindi ako part ng mga company rito para i-assure sa iyo na mabibigyan ka ng LMIA. Sabi niya, iniisip niya raw mag-aano na lang daw sila yung magbibisitor kasi meron naman daw silang savings. Ngayon nanghihingi nga ng advice kung magbibisitor, visa na lang daw muna sila or umuwi na lang. Sabi ko sa kanya, yung savings mo na yan, mauubos ka agad yan sa totoo lang. Tapos pamilya kayo. Kasi mawawalan ka ng status kung ano man yung mga nare-receive mo ngayon kung na ikaw temporary foreign worker. Wala yan lahat, isipin mo. Tapos wala kang trabaho na makukuhaan ng pera.
Sabi niya mukhang hindi pa raw talaga para sa kanya yung yung Canada. Sabi ko, hindi ka naman nag-iisa. Marami talagang ganyan. Kasi kung hindi sana naghigpit na katulad ng ganito, okay lang na magpabanjing-banjing tayo sa pagkuha ng mga papeles, yung pag-a-apply ng mga ganyan sa PR. Kaya lang sana nung time na maluwang-luwang pa, katulad namin dito, kasi kami nag-DIY lang naman kami ng application namin ng PR namin Pero inano namin, tuwing may makukuha kami na papel, kung meron kaming kailangang ayusin, inaayos kaagad namin o nag-push through, di ba? Kaya lang yun nga malaking naging problema niya, hindi niya raw kaagad inasikaso. Ngayong mahigpit na, hindi na raw niya maayos. Sabi ko baka meron pang pa naman. Bata pa raw siya parang nasa 29 lang, batang pamilya pa. Sabi ko marami pa namang oras, saka yung meron ka na namang experience na ang trabaho niya meat cutter din. Sabi ko sa kanya meron ka namang experience as a industrial meat cutter. Pwede naman yun pag uwi mo ng Pilipinas, try mo mag-apply. May UK naman, may New Zealand, may Australia. Malay mo pupunta ka sa Australia, mas maganda doon, sabi ko. Mas malaki sahod, hindi malamig. Oo nga sir baka hindi talaga para sa amin ng Canada, sabi. Sabi ko ganun talaga ang buhay. Minsan swerte, minsan malas. Kaya yung sa mga kababayan natin na mga nagdadalawang isip na kung uuwi kayo, kung kunyari wala na talaga kayong makuwang trabaho rito, gusto nyong umuwi, wala namang problema. Kung kunyari mawawalan kayo ng status pwede naman kayong umulit kasi yung malaki pa ring bagay yung Canadian experience nyo, magagamit niya sa future kung gusto nyong bumalik, di ba? Sige na, yun lang. Baka hinihintay na ako sa lab at nagugutom na rin ako No? Like, share, subscribe yung mga alam nyo na yun Sige na, paalam.